Karamihan sa mga nag-a-apply mga sis, yung excited sila masyado na makapunta ng Europe. So alam niyo mga sis, umasa lang talaga din ako sa online job. So syempre mga sis, ang pasahod sa Netherlands ay per hour. So ayan. Nga pa, kapag ang ating pag-ikot mga sis, o diba? So dahil taglamig ngayon mga sis, wala masyadong ganap sa ating kabahayan. So ayan, naisipan ko na, o sige mag-vlog kaya ako ngayon para naman, 'di ba, makapag-chika tayong lahat. At for today's video mga sis, i-share ko sa inyo ang tungkol dito sa Netherlands naman. Ayan. So pag-usapan natin dito sa Netherlands kung ano yung mga trabaho dito, kung ano yung mga pasahod, ganon sa Netherlands, o 'di ba? So syempre mga sis, hindi ko pa gaano nabablog sa ating channel, 'di ba? So meron pa akong isang channel, ang Trisha in Europe channel, ayan. So kung gusto niyo po ng about working in Europe, kung gusto niyo po ng mga tungkol sa work permit, tungkol sa visa, tungkol sa pagpunta sa Europa, ganyan. Andyan po ang aking channel, in English version naman po siya. Kasi marami tayong mga viewers, mga sis, na mga non-Filipino viewers, ayan, o divams. So, kakatapos ko lang mga sis, kakatapos lang nating vlog sa ating isang channel, o di ba? So, ngayon, sabi ko, ay, parang gusto kong mag-vlog din sa channel natin ng tungkol sa mga ganap sa Europa, yung pagpunta, ganyan. So tara magchikahan tayo mga seswang kung ano mga trabaho sa Netherlands, kung mabilis ba maghanap ng trabaho dito, ganyan. So, ano yung mga job opportunities para sa mga example, mga trans people, or kahit hindi trans people mga ses, kasi ang Netherlands naman ay napaka-open, lahat ay pantay-pantay, so lahat tayo dito ay equal rights, ganon, dito sa Netherlands. So, ano nga ba yung mga trabaho dito sa Netherlands? Mga seswang, madaming trabaho sa Netherlands. So, kumbaga kaliwat kanan yung trabaho dito sa Netherlands. At alam nyo ba, may mga cooks, ganyan, may mga office workers, may cleaners, yan yung mga low skilled. So, syempre, meron din tayong highly skilled. So, yung highly skilled tinatawag mga sis, ito yung, for example, nurse, caregivers, doctors, engineers, IT, accounting and finance professionals, yan ang mga highly skilled sa Netherlands mga sis. So, yan yung mga trabaho dito. So, ang sahod naman dito mga sis ay syempre depende dun sa trabaho na ginagawa mo. Pero, kagandahan sa Netherlands, may tinatawag silang national na parang basic salary na ito yung sinasahod ng lahat kahit ano pang trabaho mo, ganon. So, kung ang sabi ng kumpanya mo ay ito ang sahod, basic according to the law, yun ang sahod nyo mga sis. Pero syempre, kung meron ka namang skilled at bongga naman ang iyong mga experiences, pwede mong i-demand yan mga sis ng higher na salary, o di ba? So i-assess yung mga experiences mo, tapos i-assess yung resume mo, syempre titingnan nila dun kung meron ka bang educational background. Yung mga yun yung nakakatulong para magkaroon ka ng higher salary than the basic. Pero syempre kung ang labanan ay wala ka namang mga experiences, may ganun. Pero gusto mo magtrabaho, ang laban sa yung mga session ay yung basic salary according to the law, yung according to the government, yung ganun mga sis na sahuran. O, di ba ang taray? So, syempre mga sis, ang pasahod sa Netherlands ay per hour. So, ayan. Kapag nagtrabaho ka dito mga seswang, so halimbawa, ang full-time job ay 40 hours. So, ibig sabihin, magtatrabaho ka ng 8 hours per day at trabaho mo ay 5 days a week. So, normally, Monday to Friday yan mga sis. Tapos, ang weekend na, yun na yung day off mo. So, syempre, yung day off mo, hindi yun bayad. Pero, ano na yon 40 hours a week. Yung isang linggo mo, meron kang 40 hours a week, yun lang yung bayad, yung pinagtrabahoan mo, yung day off mo, syempre, hindi bayad din mga sis. O, diba? So, ano naman ang chika mga sis kung ang trabaho mo dito ay halimbawa, kung dito ka nagtrabaho, so paano naman yung mga sis, yung sahuran? O siyempre, di ba, yan ang pinakamahalaga sa lahat, yung pasahod. Kung magkano nga ba yung kikitain mo dun sa trabaho mo. Di ba, tulad ng sabi ko, ang sahod ay depende sa trabaho mo, sa posisyon mo, ganon. Depende sa eksena mo sa buhay, ganon. So, per hour ang sahuran mga sis. So, ang basic salary, for example, sa Netherlands, dati kasi mga sis, nung nagsimula ako dito, 10 lang siya, 10 point something. Pero ngayon, umaabot na siya ng 17, or let's say even more, mas mataas pa sa 17. 18 euro nga yung iba. Tapos, meron naman yung iba mga sis, mas mataas pa, 20, 22, ganun.
So, yun yung per hour. So, kung ang trabaho mo ay 8 hours a day, 40 hours per week yun. Sa isang buwan, meron kang 160 oras na pagkatrabahuan mga sis, times kung magkano ang isang oras mo, yun ang sasahurin mo sa isang buwan. So, syempre mga sis, kapag sumahod ka na, ibabawas dyan lahat ng taxes mo, ibabawas dyan lahat yung mga deduction sa sahod mo, ganon. So, yung kabuuan ng sahod mo na wala pang bawas, ang tawag dun mga sis ay gross salary. Pagka nabawasan na lahat-lahat yan ng mga tax na kung ano-ano mang dapat ikaltas dyan sa sahod na yan, so ang tawag doon ay net income. So yun yung neto mga sis na tinatawag. So ayan. So yun yung matatanggap mo sa bank account mo at yun na yung take home pay mo, yung net amount na nasa payslip mo. So ito mga sis, i-compute natin kung magkano yung kikitain nyo dito per hour. So kung ang per hour nyo ay let's say 17, for example, ayan, 17 euro. So, nagtrabaho ka sa isang araw ng 8 oras, ayan. So, ibig sabihin, ito ang sahod mo sa isang araw. Meron kang 136 na euro sa isang araw. So, for example, sa isang linggo mo, 5 days, siyempre 40 hours. So, sa isang buwan, 160. So, sabihin natin magtrabaho ka ng 160 na oras sa isang buwan times 17 yung isang oras mo. So, ibig sabihin mga sis, ito yung gross na sahod mo, 2,720. Yan yung, hindi pa yan yung linis mga sis. So, may mga tax ka pa dyan na babayaran. Tapos, may mga health insurance ka, ganon, depende. So, ipagpalagay natin na yung deduction yan ay 700. So, ibig sabihin, meron ka pang 2,000 take home. O, diba? 2,000. Ngayon, magkano yung 2,000 euro? Magkano ang euro sa peso sa ngayon is 69. Okay, so i-times mo yan. So, ito yung take-home pay mo mga sis, 138,000 in pesos, o di ba? Pero syempre, hindi mo naman gagastusin dito sa Netherlands yung pesos, kundi euro naman, o di ba? So, ayan mga seswang, ang sahod dito sa Netherlands, yung na-compute na yan. So, ibabawas mo pa dyan, for example, yung renta mo, yung transportation mo, pamasahe mo, ganyan, yung healthcare mo, tapos, syempre, yung mga bills mo, kung nagbabayad ka ng phone mo, ganun, tapos yung wifi mo, electricity mo, kuryente mo, ganun. So, kung nagre-renta ka mga sis, ibabawas mo lahat yan, syempre, sa sahod mo. Tapos, kung magkano na yung kikitain mo sa isang buwan, yun na yun. Yun na yung take home mo, mga sis. O, di ba? Ganyan ang trabaho dito sa Europa, mga sis. Kung paano kumita dito sa Europa. So, alam niyo ba, mga sis, nung una ko dito, sabi ko, ang ganda. Yung isang oras mo dito ay ang laki na, di ba? So, saan ka naman makakita ng isang oras mo lang ay 1,300 or 1,500 pesos. Isang oras yun, Diyos ko, Lord, sa Pinas. Yung 350 or yung 150 ay isang araw na yun na buong maghapon, o di ba? Kasi ang laki ng pagkakaiba. Pero mahal din naman ang bilihin dito mga sis. Pero yun lang, syempre, mas makakabili ka ng gusto mo, mas makakapag tawag dito, halimbawa gusto mo magpundar na kung ano-ano, parang mas madali lang para sa iyo na gawin yung mga bagay-bagay. Makakapaglibot-libot ka sa iba't ibang mundo, makakapag-travel ka, sa totoo lang, kasi meron ka namang pera at kaya mo naman maggastos ng ganun kasi nga maganda naman yung sahod dito. Yun nga lang mga sis, mataas din talaga ang cost of living dito sa Netherlands or let's say in general sa Europe. So ang tanong mga sis, paano nga ba mag-apply dito sa Netherlands o sa Europa? So alam niyo ba mga sis na nung una ko dito sa Netherlands or sa Europe, ang una kong pinuntahan na country ay hindi ang Netherlands mga sis, kundi nasa Malta ako dati. Ayan. So, sa Malta, doon ako nag-work. So, maliit lang din yung country, maliit yung sahod, ganyan, hindi siya ganun talaga, hindi ka makakaipon. Depende siguro sa trabaho mo, pero sa akin kasi sa 2.5 years, magkano lang ang sinasahod mo doon? Siguro mga wala pang 5 euro per hour. Sa Netherlands, sasahod ka ng 17 pataas kada oras. So, mas bet ko dito kahit mas mahal kasi for example, yung cost of living ng mga ses ng pagkain, halos parehas lang din naman dito siya sa Netherlands, tsaka sa Malta. Walang pinag-iba as in. So, meron lang sigurong mga ibang mas mura, pero
halos nagkakaparehas na lang sila. Ang mahal lang sa Netherlands, mga sis, halimbawa, yung mga transportation, yung insurance, yan talaga yung inireklamo ko noon pa na napakamahal talaga. So, alam niyo ba yung insurance niyo mga sis, 200 euro na yun. Yun na yung mababawas sa ano nyo, sa sahod nyo, yung insurance na yan. Ayan, di ba? Ang mahal. Tapos kapag nagsasakay ka ng taxi, bus, or train, papasok sa trabaho, pa uwi, galing trabaho, ganun. Ako noon, gumagastos ako ng nasa 400 a month. O mataas pa minsan, halos inaabot ako ng 500 mga sis, para lang sa train tsaka sa bus. Kasi nga, di ba, wala akong bike that time, wala man akong sasakyan, ganun. So, mahal talaga siya mga sis. Kaya napakahalaga sa Netherlands na kapag nag-work ka dito, marunong ka dapat mag-bike mga sis. Kasi bike is life. Kaya di ba mga seswang, nakita nyo sa aking mga previous videos na puro ako best in bike, di ba? So ayan, pagpasok ko ng trabaho, bike talaga ako ng ilang taon ako nagbabike kasi nga nakakatipid ako ng pamasahe mga ses. Instead na nagbabayad ako sa bus ng mahigit 100 euro per month, eh hindi na ako nagbabayad kasi nga di ba nagbabike na lang ako. Ayan. So ang tanong mga seswang, paano nga ba makakapasok ng trabaho dito sa Netherlands or sa Malta? Ano yung, ako halimbawa, ano yung mga ginawa ko dati, di ba? So, alam niyo mga seswang, umasa lang talaga din ako sa online job. Diyan lang ako nagtiyaga. Hindi ako nag-agent, hindi ako nag-agency. Kasi mga seswang, pag nag-agent ka or nag-agency, tatagain ka ng malaking bayad. Sisingilin ka ng bonggang-bongga. So, mahirap mag-agent, mahirap mag-agency mga ses. Yun ay kung marami kang pera. Go! Push the button mga ses. Kaya mo yan. Pero kasi mga seswang, madami sa mga non-EU nationals yung parang tawag dito, hindi nila alam yung tamang kalakaran ng pag-apply, ganun. So, sa isang channel ko mga sis, nakaka-receive ako ng napakadami sandamakmak na chat, na mga emails, na mga messages, at iisa lang yung tanong nila, paano mag-apply, how to apply there, what to do, how to start. Kahit na nagba-vlog ka na, ng mga andaming impormasyon, magtatanong pa talaga sila ng kung papaano, which I get it naman mga sis, kasi 'di ba hindi ka naman talaga mahirap talaga mag-start ganun. So kaya naman mga seswang, instead na replyan ko isa-isa yung mga libu-libong message na yan na nare-receive ko everyday, ay gumawa ako ng isang guide sa pag-a-apply ng Europe kung saan mababasa nyo lahat ng mga mistakes na dapat iwasan at ano yung dapat gawin para maging successful, ganon. Tapos, ano yung mga dapat alamin, yung mga tips, o yung mga dapat nyong gawin bago kayo mag-apply papuntang Europe, ayan. So, andun lahat sa ebook na yan. At ito nga pa, ang ating pa-ebook mga sis, o diba? So, sa ebook na yan mga sis, dyan nyo mababasa lahat ng mga personal experiences ko, lahat ng mga diniskarte ko, lahat ng mga pagkakamali ko din na nagawa ko na hindi nyo na dapat gawin kasi nga 'di ba nagawa ko na as a mistake. So sinali ko diyan para at least pag nabasa nyo, ito pala 'yon. So at alam niyo lang iwasan mga seswang. So ito yung isa sa pinaka parang tool, a very helpful tool na tawag dito. Pwede nyo gamitin sa pag-a-apply nyo kung ikaw ay nag-a-apply papuntang Europe. Ayan. So gumawa ako ng tawag natin dito mga ebook na mga PDF ganun. So why not 'di ba mga ses kung pwedeng makatulong o 'di ba? So, ayan mga sis, yung link ng ating pa-ebook ay nasa description ng video ito. Ayan, puntahan nyo na mga seswang nasa link kung paano i-grab yung copy ng pa-ebook. At kung hindi naman ito para sa'yo, at meron kang alam na nag-a-apply abroad o nag-a-apply Europe, Malta, Netherlands, o kahit saan sa Europa, baka makatulong sa kanila mga ses yung pa-ebook natin dyan. So, pwede nyong i-refer sa kanila. O, diba? So, ayan mga seswang, pag nag-apply kayo ng trabaho dito sa Europa, alamin nyo muna kung nakakapag-sponsor ba ng work permit yung employer nyo. So, kasi hindi lahat mga ses ay pwedeng i-sponsoran kayo ng work permit. So, hindi po pwede. Hindi lahat ng employer. So, kapag nag-apply kayo, alamin nyo mabuti kung nakakapag-sponsor ba siya o hindi. At syempre mga sis, kailangan bongga din yung resume nyo or yung CV na gagawin. Kasi naman mga seswang, hindi dapat kayo gumagawa ng generic CV sa lahat ng European country. Kasi mga ses, bawat EU country, may kanya-kanya silang CV format. Ayan. So, mas maganda kung professional yung CV ninyo, mas mataas yung chances of winning. 'Di ba? Mas mataas yung pag-hire sa inyo. Kung gusto niyo ng bonggang ma-hire kayo ng trabaho na gusto nyo,
kumbaga parang ibenta nyo ng bongga yung sarili nyo sa pamamagitan ng CV mga sis, magpa-impress kayo ng bongga doon, o diba? At ang isang ultimate advice ko sa inyo mga sis, kung nag-a-apply kayo pa Europe, iwasan ang mga agent or agencies. So, hindi ko naman sinasabi na lahat sila ay mandurugas o kung anong eme sa buhay nila. Pero ang gusto ko lang sabihin ay, kung gusto nyong dumaan sa agent or agency, siguraduhin nyo na mag-background check kayo mga sis, at siguraduhin ninyong alam nyo yung background ng agent na yun or yung agency na yun. At huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi, lalo na kung ang ino-offer nilang trabaho sa inyo ay urgent jobs, ganyan. Kasi yung feeling nyo na parang mamadaliin nila kayo, which is wrong mga sis, dahil dyan kayo madadali ng malaking amount or yung malaking perang sisingilin sa inyo kasi talamak yan sa Malta mga sis. At marami yung mga agent na naglipa na doon na naniningil ng bonggang kamahal para lang sa work permit. Pero karamihan naman ay tenga. Oo, nakapag-flight. Meron, nai-apply ka ng visa, nai-apply ka ng work permit. Pero ang tanong, pagdating mo doon, may trabaho ka ba? 'Di ba? Nakapagsanla ka na't lahat-lahat, nakapangutang ka na't lahat-lahat, pero pagdating mo sa Malta, pagdating mo sa Netherlands, nga wala lang palang work. 'Di ba? Nag-aantay ka lang ng kung anong meron, ganun. Ganyan ang karamihan mga sis. Kaya naman, Diyos ko Lord, huwag maging excited sa pag-apply. At kasi karamihan sa mga nag-apply mga sis, yung excited sila masyado na makapunta ng Europe, kesyo makakapunta raw sa iba't ibang European country. Totoo naman yun, pwede kang mag-travel, pero hindi ka pwede magtrabaho sa maraming European country. Kung halimbawa, nasa Netherlands ako o nasa Malta ako, pwede na akong mag-work sa ibang EU country kung may ID ako o permit ako sa isang EU country. Hindi totoo yun mga sesh kasi yung permit mo ay gagamitin mo lang dun sa employer ng country kung saan ka naroon. Hindi mo nga pwedeng gamitin yun sa ibang employer dun lang sa employer mo. Pero, pwede ka mag-travel. Ang tanong, pwede mo ba ding mag-apply na pag nag-travel ka? No, mga sesh. Big no. Hindi ka pwedeng mag-apply ng trabaho habang nag-tourist ka or nasa isang European country ka. So, pwede ka naman siguro mag-apply, mag-kausap ng mga employer, pero officially, hindi ka pwedeng mag-start. Noon po pwede, pero ngayon, hindi na siya mga sesh. Pero officially naman, hindi talaga po pwede. During my time, nung nandito ako sa Netherlands, ang permit ko pa noon ay Malta mga sis. Lakasan lang ng loob, siyempre, kailangan din magtrabaho, di ba? So, nag-apply talaga ako kahit hindi siya po pwede, pero luckily, may mga nag-hire naman sa akin at tiyatanggap naman ako. So, ibig sabihin, obligasyon ka ng employer na tawag dito, patrabahuin sa kanila. So, ako naman, no worries kasi binigyan ako ng kontrata, ganun. Ganun pa hindi kahigpit dati. Pero ngayon mga sis, nang ganun. Hindi na pwedeng mag-apply ng naka-tourist visa, ganun. So, halimbawa sa Malta, uuwi ka talaga mga session. Kung naka-under ka ng tourist visa at nandun ka sa Malta, uwi ka muna, process ka sa agency, tas babalik ka. So, ganun yung mga patakaran na ngayon na napakahirap. Kasi mga ses, yung mga agency naman, super collect sila ng napakalaking pera. Pera-pera na lang ang labanan mga ses. Hindi na ganda. Ganun. So, ayan lang mga ses, ang konting tips and advice ko sa inyo. At syempre, kung gusto niyo ng safe at maayos na pag-a-apply sa Europa, itry niyo kumuha ng copy ng aking ebook mga ses, baka makatulong sa inyo. Kasi dito madami akong nilagay niyo ng mga tips, ng mga advice na pwede niyong basahin, na pwede niyong makita. Personally, mabasa niyo talaga napakagandang mga information ang nandun mga seswang at sigurado na magugustuhan niyo at makakapulot kayo ng magagandang bonggang-bonggang aral sa ebook na yan. At kumbaga parang mailalayo niya kayo sa kapahamakan, eme. Pero syempre mga seswang, yan ay educational purposes only ang ating pa-ebook, pero napakaganda niyan mga ses. Kaya naman, pumunta na kayo sa link ng video na to at nandyan ang magic word kung paano nyo siya ma-access mga seswang. So, ayan mga session, ang talak ngayong gabi. Yan na naman ang gusto kong i-share sa inyo. Ayan, so nakapag-chika na naman tayo. At syempre mga session, gagala na naman tayo kung saan tayo pwedeng gumala kasama ang mga kajowaan natin. Kasi nga, di ba last time, nandun tayo sa Amsterdam, nasa Den Haag tayo, sa mga Christmas markets, ganyan, kasama ang ating mga kumaring mga prinsesa. So, ayan mga ses, abangan nyo ulit at meron tayong pagganap sa susunod natin paglabas, o di ba?
At syempre mga seshwang, maraming salamat sa pagsama sa akin sa vlog na to. At maraming salamat sa inyong lahat dahil sumusubaybay kayo sa ating pa-vlog, sa ating channel. Thank you so much sa mga nanonood. So kung gusto niyo mga seshwang, i-like niyo ang video na to. At syempre mag-comment na din kayo nang mas shoutout ko kayo. At kung gusto niyo naman ay i-share ninyo ang ating pa-video ng ating kaseshwang. O di ba para naman bumongga ang ating YouTube channel. Charing. So, okay mga seshwang, hanggang sa muli and see you again next time. Bye!